Narito naman po ang kwento ng mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao noong panahon ng martial law. Panoorin natin ang espesyal na ulat na ito. Karuhan at dignidad, ilang dekada na itong ipinaglaban ng mga Pilipinong dumanas ng pag-aabuso noong panahon ng martial law. Ngayong araw, para sa libo-libong biktimang dumagsa at nagsumite ng kanilang mga aplikasyon sa Human Rights Victims Claims Board, wari abot kamay na sa wakas ang pag-asa para sa reparasyon at pagkilala ng kanilang karapatang pantao. Isa si Lolo Domingo Nakpil sa mga naglakbay mula sa malayong lugar upang mahabol ang deadline sa pag-file ng claims. Nahihirapan ako nung naglalakad pero pumunta pa ako dito. Malaman nila kung paano nangyari. Pag pinagpapalo ako, hindi na ako nakalakad, hindi na ako nakatakbo. Hindi ko na alam kung saan sila dinala. Ang kapatid ko, hindi na lumitaw hanggang ngayon. Ito ay isang pagkilala sa mga naging paghihirap ng ating mga kababayan noong panahon ng martial law para maghilom ang sugat. 41,981 na ang nakapag-file ng aplikasyon. So yung matatanggap nila ay depende sa naging pahirap na dinanas nila. Hindi man ito sapat, ang sabi nila ay naibsan ang kanilang dinadala. Actually, tumatayo balahibo ko dahil kahit ganun katagal, talagang ginawa ito ng ating gobyerno, no? Hindi ito madaling gawin. Sobrang pag-appreciate namin, sobrang thankful kami. Masayang masaya. Papasalamat po ako. Pamahalan na tutulungan ka sa ganun na paghihirap. Sa mga susunod na araw, maaari nang malaman ng mga biktima kung sila'y makatatanggap ng reparasyon. Hindi pa man ganap ang bunga ng kanilang paghihintay, napatunayan na nilang ang bawat pagdurusa at pakikipaglaban ay may kaukulang pagkilalang gantimpala. Para sa Telebisyon ng Bayan, Cheska Mempin.